Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Unang kabanata, Lucia. Kinasusuklaman ni Lucia ang pagmulat ng kanyang mata tuwing umaga. Dahil sa sakit ng kanyang ulo. Bakit kailangan kong danasin ang magkatulad na sakit sa aking buong buhay? Hinawakan ni Lucia ang kanyang masakit na ulo at bumangon. Ang kanyang buhay ay ayon sa landas ng kanyang panaginip. Nang magsimula siyang magkaregla sa edad na 15. Nagsimula siyang magdusi mula sa matinding pananakit ng ulo 1 beses kada buwan, at ang pinakamarami ay 3 hanggang 4 na beses kada buwan. Bagaman hindi ito seryoso, nauwi ito sa sakit na nagpapahirap sa kanyang buong buhay. Nang umidad si Lucia ng 18, lalo siyang naniwala na nakita niya ang kanyang hinaharap sa kanyang panaginip. Naglaan siya ng maraming pagsisikap. Maraming bagay ang nagbago sa kanyang hinaharap. Pero minsan ang kanyang hinaharap ay hindi maiwasan na mangyari, at walang magagawa upang baguhin. Halimbawa noong summer nang siya ay 13 taong gulang. May isang malakas na pagbuhos ng ulan, na bumaha ang buong first floor ng palasyo. Sa kasunod na tag-ginaw. Isang taglamig dahil sa pagbaha, na nagdulot ng kakulangan sa panggatong. Naubos ang kanyang taglamig sa panginginig sa ginaw. Nang siya ay umedad ng 15, nagsimula siyang magkaregla at nagdusis sa pananakit sa ulo. Ganon ang kapangyarihan ng hinaharap na kanyang hawak. Kahit na alam niya ang susunod na mangyayari, hindi imposible na baguhin ito. Nang siya ay umedad 19, ang hari ay namatay. Si Lucia ay ibinente sa matabang si Count Mayton. Ito ang parte na hinaharap ni Lucia na hindi nagbago. Nang mapagtanto niya ito, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Ano ang punto na nalaman niya ang kanyang hinaharap? Parang ang kalangitan ay hinihila ang kanyang binti, at ang lahat ay napunta sa isang malaking biro. Nilimitahan niya ang sarili sa kanyang kwarto ng kawalan ng pag-asa, pero hinayaan lang niya ito ng ilang araw. Kahit na ako ay mamatay sa gutom dito, ay walang makakaalam. Para itong isang paghinga ng sariwang hangin. Wala na siyang mabigat na dinala na kalungkutan sa kanyang puso. Binuksan ni Lucia ang kanyang bintana. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa buong kwarto. Sumandal siya sa bintana at hinayaan ang malayelo na hangin na dumampi sa buo niyang katawan. Parang hinaharap niya ang sarili niyang malamig na destinasyon. Siya ay malaki na at sapat na upang ilagay ang kamay sa bintana, at sumandal palabas upang tumingin sa labas ng mundo. Katulad siya ng kanyang mama. Kaya may maliit siyang pangangatawan. Ang kanyang buhok ay reddish-brown. Katulad ng sa karamihan, pero mayroon siyang malakalabasan na kulay ng mata, na kumikislap katulad ng isang gold, at ito ang kanyang ikinaangat mula sa karamihan. Maliban doon, kamukha na siya ng ibang ordinaryong mga tao na makikita sa mga publiko. Kahit noon pa man, hindi ibig sabihin ay wala siyang dating. Mapatla siya, pero makinang ang kanyang kutis, kaya ang pagdadamit ng kaunti ay lumalabas na ang kanyang panghalina. Kadalasan ang kanyang pang-akit ay nananatiling natutulog. Hindi na niya kailangan ng corset dahil sa kanyang maliit na baywang. Ang kanyang mahinhin na itsura ay pumupukaw sa karamihang lalaki. Pero ganoon pa man, hindi siya nababagay sa matataas na aristocrat. Wala sa kanyang mga karikitan ang pinapahalagahan. Tingnan natin. Wala na akong panggatong, mauubos na rin ang patatas at itlog. Siya ay kasalukuyan nakatayo sa kanyang lumang kahoy na lamesa. Nag-iimbentaryo ng kanyang mga kailangan. Walang ingat na itinali niya ang kanyang buhok na nakapusod, at ang kanyang plain na damit ay mukhang katulad ng uniform ng mga maid sa palasyo. Sa kasalukuyan niyang itsura, walang mag-iisip na siya ay isang prinsesa. Kailangan kong umalis upang mag-request ng mga kailangan ko. Hindi tama na gawin ni Prinsesa Lucia ang mga ito sa kanyang sarili. Pero naging natural ito sa loob ng ilang kaunting taon. Walang kahit isang kasambahay ang nandoon sa kanyang palasyo ng sandaling iyon. Mabuti na lang ang lugar ay hindi ganoon kalaki, kaya hindi ito masyadong problema.
Ang pinakataas na palapag ay sarado, para sa ligtas na dahilan, mula pa nang siya ay dumating sa palasyo. Ang parte ng first floor ay sarado din. Ang tinutulugan lang niyang lugar ang pwede lang gamitin, ay ang kanyang bedroom, at ilang kaunting kwarto. Sa simula, mayroon siyang 5 katulong na naghihintay sa kanya. Pero ito ay magagaspang, at hindi ikinonsidere na kasambahay sa palasyo. Ang mga katulong sa palasyo ay may sariling mga pride. Ang mga taga-silbi na umeten sa paggalang sa mga maharlika, ay tinatawag na taga-silbi. Pero may mga ibang ranggo ang ilan. Ang Royal Palace na mga katulong ay tumitingin sa mga mahahalagang gawain, at tatapusin ng mga labor maid. Si Lucia ay opisyal na parte ng royal family, na dapat ay may housekeeper, royal palace maid, labor maid at 3 attendant. Ang problema ay masyadong marami ang maharlikang apo. Ang pinaka-problema, si Lucia ay nakarank bilang pinakamababa sa lahat ng kanyang mga kapatid na babae at lalaki. Kahit gaano pa kahirap ang trabaho ng mga taga-silbi, walang pag-asa na sila ay ma-promote. Walang ibang paraan upang makatanggap ang mga taga-silbi ng karagdagan pocket money, kaya ang lahat ng taga-silbi ay iniiwasan siya. Sa mga taon lumilipas ang mga kasambahay ay isa-isang umaalis. Hindi nagtagal ay walang natira kahit isa sa kanyang tabi. Kapag nag-resign ng isang kasambahay, isang bagong katulong ang matatanggap. Gayunpaman ang kanyang palasyo, ay walang pag-asa kumita ng maayos. So kahit sinong katulong, ay dapat magpanata sa lugar na ito. Ang mga taga-silbi ay tumatanggap ng sapat na sweldo para sa kanilang pang-araw-araw. Pero ang mga labor maid ay mahirap makaraos sa kanilang sweldo. Ang katulong na natanggap upang pagsilbihan si Lucia, ay umayaw ilang araw ang nakalipas, o inilipat sa ibang lugar. Hindi nagtagal ang mga taga-silbi ay huminto na sa pagpunta sa palasyo. Ang pangalan ng katulong ay naka-register sa mga tumatanggap ng sweldo, pero hindi ito nagpapakita upang gawin ang mga trabaho. Kapag si Lucia ay nag-file ng reklamo, ang mga bagay ay maaayos. Pero wala siyang kapangyarihan, siya ay itinuturing pa rin na prinsesa. Sa loob ng kanyang panaginip, personal siyang nawala sa mga katulong, at inayos ang problema. Sa pagkakataon ngayon, nagdesisyon siya na maghanap ng katulong at ituwid ang problema. Pero sa kanyang paglalakad, nasalubong niya ang isang royal palace maid, na pinagkamalan siya bilang labor maid, at nagbigay ng simpleng gawain sa kanya. Isang maliwanag na idea ang pumasok sa kanyang isipan, at ginawa niya ang iniutos ng walang reklamo. Nagdesisyon siya na hindi mag-file ng reklamo, at bumalik pa uwi, upang planuhin ang kanyang naisip. Kung magpapanggap siya maging katulong, makakakuha siya ng pagkakataon na lumabas sa palasyo. Ang huling katulong ni Lucia ay umalis mula pa nang siya ay 15 taon gulang pa, at kasunod nito ang kanyang 2 taon pamumuhay bilang isang prinsesa at katulong. Bilang maid kailangan niyang mag-request ng mga gagawin. Pero mayroon siyang kalayaan na mamuhay sa Royal Palace. Si Lucia ay nakatira mag-isa sa Royal Palace ng 3 taon. Malamang na ang lahat ay nakadokumento pa rin, at siya ay namumuhay kasama ang 5 katulong. Walang opisyal ng palasyo ang nag-aabalang pumunta at personal na magsuri kung ang mga documentary ay totoo o hindi. Ang reklamo sa hindi mabilang na anak ng hari, ay sapat na upang sumakit ng husto ang ulo ng mga opisyal. Ang mga opisyal ay walang panahon kay Lucia, na hindi man lang nagpakita o nagsalita ng pagrereklamo. Si Lucia ay umuwi pagkatapos ng kanyang mga ginagawa sa umaga, habang nakakatanggap ng, ang trabaho mo ay maayos. Kahit na mga maharlikang tao o mga marurumi sa kalsada ng syudad. Ang mga tao ay may mga pagkakapare-pareho. Ang pera ay umaakit sa mga tao, upang magpatuloy sa pagsusumikap. May ibang pintuan na ginagamit sa pag-uwi ang mga katulong sa pag-alis sa palasyo. Nakatayo lahat sila sa isang mahabang pila, at naghihintay. Ang pila ay umikli, hanggang dumating ang pagkakataon ni Lucia. Ipinakita niya sa gwardya ang kanyang permission upang lumabas. Ito ay pas-issue ni Princess Vivienne. Kahit na ipinakita ni Lucia ang kanyang mukha sa gwardya, hindi siya nakikilala nito. Mabilis niyang kinumpirma ang pagiging tunay ng permit at tumango. May ilalabas ka ba na kahit ano sa palasyo? Nakita na ng gwardya na walang hawak si Lucia, pero tinanong pa rin niya ito. Wala, sagot nito. Tumango muli ang gwardya at hinayaan siyang lumabas sa palasyo.
Si Lucia ay huminga ng malalim ng sariwang hangin. Tumingin siya sa likod at tiningnan ang mataas na bakod na nakapalibot sa palasyo. Ligtas sa loob ng bakod ng palasyo. Mahirap para sa isang dalagitang babae ang ligtas na maglakad sa paligid sa kanyang sarili. Ang katayuan ng isang mababang ranggo na prinsesa, ay nagtrabaho para sa kanyang pabor upang makakuha ng kalayaan. Ang Lucia sa kanyang panaginip ay hindi napagtanto ang katotohanan, pero napagtanto na niya ito ngayon. Gusto niyang takasan ang lugar sa lalong madaling panahon. Nakakapagtaka, masyadong maraming tao ngayong araw. Ang mga tao ay pinuno ang paligid. Nang magawa niyang makipagsiksikan, ang maraming tao ay natangay siya sa ibang direksyon, at siya ay napunta sa bilog. Pagkatapos magpakapagod sa mga tao, dumating siya sa maliit na 2 palapag na bahay kung saan ang isang katamtamang gulang na babae ay binuksan ang pinto. Mayroon itong kilay at makusot na mata na parang galit. Pero ito ang kanyang natural na itsura. Hello Miss Phil. Ito ba ang bahay ni Madam Norman? Natutulog ito na nakahandusay sa lapag, pagkatapos ng mahabang gabi na pag-inom. Sandali lang kukuha ako ng tsaa para sa iyo. Maraming salamat Miss Phil. Ang komportabling halimuyak ng tsaa ay bumalot sa buong paligid ng kwarto, habang si Lucia ay tahimik na naghihintay na may banayad na ekspresyon, ini-enjoy ang kanyang tsaa. Ang pangarap ni Lucia ay bumili ng maliit na bahay katulad nito at mag-enjoy sa kanyang buhay. Tatanggap siya ng 2 tao upang gawin ang mga magaan na gawain, at magiging masaya sa buhay. Hindi niya alam kung ang pangarap na ito ay magkakatotoo. Banayad na ngiti ang makikita sa mukha ni Lucia. Isang payat na babae ang malamya na bumagsak sa hagdan mula 2nd floor. Miss Phil Tubig. Si Norman ay umupo sa sofa kaharap si Lucia at sumandal. Siya ay may payat na katawan at mukha na hindi pala kaibigan sa paligid. Mukha itong mga nasa 30 mahigit pero ito ay bata pa. Bakit uminom ka ng sobra? Ang akala ko ay makakapagsulat pa ako ng 1 linya kapag naglasing ako. Pero hindi ko na-control ang aking sarili. Pasensya na sa aking kalagayan. Hindi ko magampanan ng maayos ang aking mga hinahanap. Marami pa ring salamat sa pagpunta dito. Ano ang ibig mong sabihin sa mga hinahanap mo? Kahit na hindi ako pumunta dito, aalis pa rin ako upang maglakad-lakad. Mayroon doon sa drawer ng lamesa. Buksan mo, ang pinakabago kong libro ay naroon. Si Madam Norman ay isang manunulat. Isa siyang sikat na manunulat tungkol sa pag-ibig. Ang libro ni Norman ay tungkol lahat sa pag-ibig, pero ang mga tao ay ikinonsidera na ang libro ay pangunahin at intelihente. Nang kinuha ni Lucia ang libro, siya ay napabuntong hininga. Sa wakas ay tapos na, matagal na akong naghihintay. Si Lucia ay nagmadali na buksan ang pahina sa hulihan. Bakit tinapos mo na ito? Tanong ni Lucia. Ang serye na ito ay napakasikat. Maiinip na ako kung magdadagdag pa ako ng maraming pamasak. Ang haba nito ay tama lang. Tingnan mo rin ang loob ng libro. Binuksan ni Lucia ang mga pahina at natagpuan ang isang envelope na nakatago sa libro. Sa loob may isang resibo, na nagpapatunay na ang pera ay naideposito. Ang mata ni Lucia ay nanlaki nang makita ang halaga ng pera. Norman, sobra-sobra ito. Kuhain mo. Nararapat ito, para sa iyo. Pero nakatanggap na ako ng maraming pera. Ito ay bonus simula nang makumplito ko ang nobela. Kung pakiramdam mo ay hindi tama, i-consider mo na bayad ko ito sa pagtulong mo sa idea sa aking nobela. Ang karamihan sa idea sa nobela ay galing sa iyo. Sa nakaraan si Norman ay hindi kilalang writer. Siya ay isang mahirap na manunulat na may problema sa pang-araw-araw na pambili ng kanyang pagkain. Kadalasan sa mga topic niya ay tungkol sa ordinaryong babae at mayamang lalaki, na imposible mangyari sa totoong buhay. Pero ang mga tao ay palaging nangangarap tungkol dito. Pero ang mga mambabasa ay gusto na hindi ordinaryong babae, kundi isang eleganteng at mayaman na babae. Ang mga ordinaryo ay gusto maranasan ang maharlikang buhay sa pamamagitan ng libro. Walang idea si Norman sa pagsusulat tungkol sa maharlikang mga babae, dahil wala siyang kahit maliit na idea kung paano sila namumuhay. Si Norman ay ordinaryong tao na walang pera, walang paraan upang maging parte ng social event na pinangungunahan ng mga maharlika.
Kailangan niyang magbasa ng malawak sa libro ng iba, o mag-interview sa mga katulong na nakapagsilbi sa Maharlika. Ngunit wala siyang pera, kaya wala siyang magawa na kahit ano. Ang kanyang libro ay hindi nabibili, kaya kahit ang kanyang renta ay hindi niya mabayaran. Bagaman ang talento niya ay pagsulat lamang, wala siyang makita na dahilan upang umalis sa industriya ng pagsusulat. Habang si Norman ay nakaupo sa isang walang tao na eskinita ng Central Plaza, si Lucia ay nagpakita mula sa kawalan at binigyan siya ng tinapay. Naniwala si Norman na ang pagkakakilala niya kay Lucia ang nagbago sa kanyang buhay. Hindi alam ni Norman, pero si Lucia ay matagal na siyang sinusubaybayan ng matagal na panahon. Si Norman ay hindi mukhang mahirap na pulubi, pero siya ay mukhang gutom na gutom. Nakaupo lang ito sa gilid ng kalsada, pero hindi nanlilimas ng pagkain. Walang nagawa si Lucia kundi lumapit at kausapin ito. Sa ganoon ang dalawa nagkakilala. Ang dahilan kung nasaan man ako ngayon ay dahil sa iyo. Itinuro lahat ni Lucia ang lahat ng alam niya tungkol sa mataas na lipunan. Si Lucia ay umattend ng maraming beses sa mga pagtitipon sa kanyang panaginip. Ang kanyang mga kwento ay hindi may ikukumpara sa mga karaniwang kasambahay na nagsisilbi. Si Norman ay nakagawa ng malakas na setup para sa kanyang nobela, sa pamamagitan ng malawak na kwento ni Lucia sa mataas na lipunan. Dahil ang nobela ni Norman ay kamangha-mangha. Kung hindi dahil sa iyo hindi ako makakapagsulat kahit isang pangungusap. Kaya ang lahat ng ito ay pasasalamat sa iyo. Makakapagpatuloy ako kumita ng mas maraming pera ngayon. Si Lucia ay binibisita si Norman isang beses sa isang linggo. Nag-uusap sila ilang oras, at dahil dito kumikita ng pera si Lucia kaunti. Si Norman ay binayaran siya sa mabigat na kabuuan. Si Lucia ay pumupunta upang bumisita na may basket na puno ng tinapay. Pero nang ang kanyang libro ay nagsimulang mabenta, si Norman ay hindi na nahiya na ipakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng pera. Ang sitwasyon ay nag-iba na. Maraming tao, kasama na ang mga balo, ang bumisita sa kanya. Matatag na ang kanyang katayuan. Si Norman ay nakakakuha na ng higit na impormasyon hanggat kailangan niya kahit wala si Lucia. Pero si Norman ay hindi naging walang utang na loob sa taong tumulong sa kanya, noong siya ay lubos na nangangailangan. Gusto ni Norman na ipagpatuloy ang pagtulong kay Lucia, at tulungan rin ito na makapag-asawa. Hindi lang sila magkarugtong dahil sa pera. Itinuturing din ni Norman si Lucia bilang nakababatang kapatid na babae. Maraming salamat Norman. Ang pinaka-the best kong swerte ay ang makilala ka, iyon ang gusto kong sabihin sa iyo, wika nito. Ang mata ni Lucia ay nanlaki nang makita niya ang halaga ng pera na kanyang natanggap. Sa halaga na naipon niya sa nakaraan. Pwede na siyang tahimik na lumayo, at dahan-dahan magsimula ng bagong buhay. Hindi, ang pakikipagsapalaran at panganib ay masyadong malaki. Kahit gaano pa kaliit ang interest na nakuha niya sa iba, ay isa pa rin siyang prinsesa. Kapag siya ay nawala, ang mga gwardya sa palasyo ay hahanapin siya. Hindi lang dahil kay Lucia, dahil din sa kanilang katanyagan na makinang. Kapag nalaman nila ang nakaraan nito kasama si Norman, malamang na si Norman ay magdusin ng hindi makatwirang parusa. Wala ring garantiya na makakatakas siya. Kailangan niyang umalis sa sentro at pumunta sa malayong lugar. Siya ay nag-iisang babae. 9 sa 10 uri ng insidente ay pagdurusa. Maingat siya sa mga gwardya at escort pero wala siyang pinagkakatiwalaan. Lalo na sa nakita niya sa hinaharap na sinaksak siya ng gwardya sa likod, at kinuha ang lahat ng kanyang pera. Kung magpaplano siya ng pagtakas, mas magiging ligtas kung bago siya magpakasal kay Count Mayton. Hindi na siya i-consider bilang parte ng Royal Palace. So, kahit mawala siya, walang sino man ang mag-aalala. Ipipikit niya ang kanyang mata at magtitiis ng 1 taon, habang naghahanap ng mapagkakatiwalaan at magplano ng lubusan, upang walang makakita sa kanya, kapag siya ay tumakas. Pero ayaw ko ang lalaking iyon. Nawala ng gana si Lucia, mula sa pag-i-imagine sa mukha ng tao. Wala talagang paraan upang makatakas sa kanya. Lucia, may boyfriend ka na ba? Ano ang ikinagugulat mo? Nagtataka ako kung may nobyo ka na. Kung wala kang kakilala, pwede akong maghanap ng maayos at ipakilala sa iyo. Sa palagay mo ilang taon na ako? 18 ka pa lang. Hindi ko sinasabi na magpakasal ka na.
Kailangan mong makakilala ng maasikasong lalaki, so kapag ikaw ay 22 years old na, makakapili ka na kung sino ang iyong pakakasalan. Ang mga katulong sa palasyo ay mga sikat, alam mo ba? Iniisip ng mga tao na sila ay mababa ang kalooban. Tinitingnan nila ito ng iba kaysa sa mga ordinaryong labor o magbubukid upang mabuhay. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Gusto mo ba ng mas matandang lalaki na maaasahan? O mga bata na cute? Maghahanap ako para sa iyo. Ikaw Norman, bakit single ka pa? Ang makinang na mata ni Norman ay napalitan ng lungkot nang ang topic ay bumalik sa kanya. Para sa akin, masyado na akong matanda. Anong taon na may magagawa ka na kahit ano? Wala kang interest dito. Niloloko mo ang iyong mga mambabasa. Paanong hindi ka naniniwala sa pag-ibig kung nagsusulat ka ng pagmamahalin na mga nobela? Ano ang ibig mong sabihin na panloloko? Nagbibigay ako ng buhay sa walang katapusan na pagmamahalan. Ito ay hindi nag-e-exist sa totoong mundo. Kapag ang mambabasa ko ay nahulog sa aking nobela, mabubuhay sila sa panaginip. Kung gayon, bakit kailangan mong sabihin sa akin na mag-asawa? Bagaman walang bagay na walang hanggang pag-ibig. Sa palagay ko kapag ang dalawang puso ay nagkarugtong, magiging mabuting magkaibigan sila. Dahil palagi kang mag-isa. Hinihiling ko na makakita ka ng kaibigan na makakasama mo hanggang sa huli. Bakit ako nag-iisa? Mayroon akong ikaw. Norman, ikaw ay aking kaibigan at pamilya. Si Norman ay tumingin kay Lucia na may naapektuhan na mga mata, at binuksan ang mga bisig. Bilisan mo pumunta ka dito, upang yumakap sa iyong nakakatandang kapatid na babae. Si Lucia ay ngumiti ng masaya, habang ang mga mata ni Norman ay kuminang sa kanya. Amoy alak ka, kaya ayaw ko. Bakit ganyan ang respond mo, sa isang makabagbag damdamin na sandali? Aalis na ako, sige na at magpahinga ka ng lubos. Mukha kang mamamatay sa kahit anong sandali ngayon. Si Norman ay may itim na eyebag sa ilalim ng kanyang mata, na dahilan upang magmukha siyang isang bangkay. Kailangan ko na talagang bumalik sa pagtulog, pakiramdam ko ay parang may pumapalipad sa aking mga organ sa loob ng aking katawan. Kung hindi ka nagmamadali, pwede kang magpahinga, at libangin ang iyong oras bago ka umuwi. Masyadong maraming tao sa labas at mahirap ang maglakad-lakad. Dahil nasabi mo ito, espesyal ang araw na ito ngayon. Nakita ko nga na maraming tao ngayon, wika ni Lucia. Hindi mo ba alam? Lagi akong nakakulong sa loob ng bahay, pero mas kaunti ang alam mo sa akin. Ang lahat ng kawal ay babalik upang magparada sa syudad. At ngayon ang araw na iyon. Minsan lang makita ang ministro, kaya ang lahat ay lumiban sa kanilang trabaho, at nagpunta dito upang batiin ang ministro. Sa loob ng panaginip ko, palagi kong itinatago ang aking sarili sa hiwalay na palasyo, kaya hindi ko alam ang bagay na ito. Isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa buhay para kay Lucia, kung ikukumpara sa nakalipas. Nang magpanggap si Lucia bilang katulong sa palasyo, nakalabas na siya upang magsiyasat. Maraming salamat. Si Norman din ay mayroon ng maraming pera. Ang giyera ay tapos na ngayon kung ikukumpara sa nakahiwalay na palasyo, at walang pagbabago. Ang labas ng mundo ay napakaingay. Nang si Lucia ay 8 taong gulang, naranasan niya ang una niyang giyera. Ito ay isang local war sa pagitan ng dalawang maliit na bayan. Pero habang ang oras ay nagpapatuloy, ang giyera ay kumakalat. At hindi nagtagal ang mundo ay nahati sa dalawa. Sa hinaharap, ang giyera ay tinatawag na unang yugto ng Continental War. Nang si Lucia ay maglalabing-1, ang bansa niyang Zenon ay nagdesisyon na sumali sa giyera, at naging pangunahing puwersa ng Northeast Alliance. Sa sumunod na 5 taon, ang giyera ay nasa kasukdulan. Ang Northeast Alliance ay unti-unting nakuha ang upper hand. At sa sumunod na 2 taon, nagkaroon ng katahimikan sa labanan. Ang giyera ay natapos sa ceasefire pagkatapos ng maraming negosasyon. Si Lucia ay 18 taon gulang na, ng oras na iyon. Sa giyerang ito ang Zenon, ang nanalong bansa. Si Norman na may pakiramdam na may sakit, ayaw lumapit sa maraming tao. Habang si Lucia naman ay nagpasya na bumalik na sa palasyo. Nakakaawa na hindi mapanood ang pagdiriwang. Habang nagpaparada ang mga kawal sa syudad, ang mga tao ay sumisigaw at sumisipol ng malakas. Ang Zenon ay nasa pakikipaglaban na estado.
pero ang lugar ay hindi nailipat sa lugar sa loob ng bansa. Karamihan sa mga mamamayan ay hindi nagdusi mula sa giyera. Gayunpaman ang giyera ay nakakapagpabigat pa rin sa puso ng mamamayan. Ang kasiyahan sa pagkapanalo sa giyera ay nagresulta ng kalayaan. Ang kapaligiran ay nakakahawa, at si Lucia ay nagawang maging galak ng buong puso. Isang solo na pliton ang humati sa crowd upang gumawa ng kanilang daan patungo sa syudad. Ang lahat ng nasa pliton ay may Black Lion sa kanilang armor. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng mga maharlikang pamilya sa tuktok. Pero walang kahit isang tao sa Zenon ang hindi nakakaalam sa Black Lion. Isa lang ang nakita ni Lucia sa nakabibingi na ingay at buhay na maluhong kapaligiran. Ang kawal ay pinangunahan ang pliton. Nakasakay sa taas ng puting kabayo, at nakasuot ng purong itim na baluti, habang nagmamarcha sa syudad. Bagaman ang kawal ay natatakpan ang buong mukha ng helmet. Maliwanag niyang naipinta ang larawan nito sa kanyang isipan. Kilala niya ang lalaking ito. Ito ay si Hugo Taran. Hindi siya isang royal blood pero nakakatanggap ito ng respeto ng hari. Bagaman ito ay isang formalidad, may karapatan siyang makuha ang trono. Ang Duke ng Taran. Ito ay ang batang Duke ng Taran. Ang giyera ng Black Lion. Armado ito ng disiplina at estratehiya. Ang pagkapanalo ng Northeast Alliance sa giyera ay dahil sa tanggulan at pangingibabaw. Huling sumali ang Zenon sa giyera, pero ito ang nanguna sa negosasyon, na naging sanhi ng pagtatapos ng giyera. Nawalan sila ng kaunti, pero nagtamasa sila ng sobra. Sa pagiging tiyak, ang pliton ni Duke Taran ay palaging nananalo, at ito ang pinakamatatag na pundasyon sa pagkapanalo ng Northeast Alliance. Sa katotohanan si Lucia ay hindi dapat makilala si Duke Taran, o ang pangalan Duke, o kung ano pa ang naiambag nito sa giyera. Alam niya ang bagay na ito dahil sa kanyang panaginip. Si Count Maiten, na nagpakasal kay Lucia, ay isang mapanlinlang na tao. Kahit saan mapunta si Count Maiten, palagi siyang nakakahanap ng ruta para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng giyera, nagawa niyang dumikit sa pangkat ng prinsipe at namuhay ng masagana. Bilang resulta, si Lucia ay naka-attend ng maraming maharlikang pagdiriwang kasama ang kanyang asawa. Kailangan niyang pumunta sa mga bulwagan na parang ito ay kanyang trabaho. So maraming pagkakataon na makilala niya ang Duke ng Taran. Palaging maraming tao ang nakapaligid sa lalaking iyon. Si Count Maiten ay sinubukan ang lahat ng paraan upang makuha ang suporta ni Duke Taran, pero palagi itong bigo, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kilala ang lalaki. Umasa siya na ito ay isang magiting na kawal na ibang uri. Nakilala lang niya ito noong medyo matagal na. Makalipas ang 2 taon, pagkatapos ni Lucia magpakasal, ang Duke ng Taran ay nagpakasal. Ang kanyang kasal ay naging sanhi ng malalang kaguluhan sa mga mayayamang maharlika. Pinakasalan niya ang isang batang dalaga, mula sa hindi kilalang maharlikang pamilya na walang pag-uuri, o impluwensya. Ito ay isang cute na dalagang babae. Hindi ito kagandahan, at walang nakakaunawa kung bakit pinili ng Duke ang kanyang asawa. Ang Duke ay hindi sumagot kanino man. Kaya maraming haka-haka ang nabuo sa syudad. Ang pinakamalalang naririnig. Ang Duke ng Taran ay in love ng gusto sa kanyang asawa, pero ang lahat ay nagsususpetsya, at walang naniniwala na iyon ang dahilan. Nalaman ni Lucia ang katotohanan. Ang impormasyon ay mula sa likod ng matataas na maharlikang pamilya, pero maraming katotohanan dito. Katulad ng kanyang naririnig. Ang Duke ay hindi in love sa kanyang asawa, o sa pagiging maharlikang pamilya na may mayaman na background. Ang dalawang maharlikang pamilya ay gumawa ng kasunduan at may ilang uri. Ang kanyang pakinabang ay eksakto sa katotohanan, na siya ay maharlikang walang kahit anong impluwensya o kayamanan. Kailangan lang nito ng asawa sa pangalan, na hindi makaka-impluwensya sa pagiging Duke niya. Kaya niya pinakasalan ang babae. Ang Duke ay nanatiling hindi sumasagot sa mga naririnig, at hindi nagtagal ang haka-haka ay naging katotohanan. Ang lalaki ay naghahanap ng babae na may malusog na bahay-bata, upang may pagpatuloy ang lahi. Habang ang babae naman ay naghahanap ng matinding yaman bilang kapalit. Ito ang nakatakda sa kontrata. Bagaman ang proseso ng pagpapakasal ng Duke ay kakaiba. Ito ay hindi rin nalalayo sa mga maharlikang pamilya.
Siya pa rin ay isang opisyal na asawa ng duke. At least ang duke ng Taran ay hindi katulad ng bastardong si Count Maiten. Ang Taranite Pliton ay nakalagpas na, habang si Lucia ay nataranta, at ibang Pliton ang nagmamarcha na lumagpas. Habang iniisip ni Lucia ang kawal sa Pliton na lumalayo, napahawak siya ng mahigpit sa bagay. Tiningnan niya kung ano ang kanyang hawak. Ito ang libro ni Norman. Ang kontrata ng pag-aasawa. Ito ang idea na sinabi na hindi man lang pinag-isipan. Nakuha niya ang walang malay na pag-iisip sa duke ng Taran. Ang pag-aasawa mula sa kanyang memorya. Ang kanyang katawan ay biglang naalala ang katotohanan. Parang ang buong dugo sa kanyang katawan ay naubos. Ang asawa ng duke. Nakagat ni Lucia ang labi. Ang plano na ito ay baka susi sa matagumpay na pagtakas sa kanyang kapalaran. Susubukan mo ba sa isip niya? Una ay kailangan niyang makilala ang duke ng Taran. Pero paano? Dahil gusto niyang makilala ito. Hindi siya ang tao na kayang gawin ito. Tama ang party, may selebrasyon ng pagkapanalo ngayong gabi. Mula pangatlo hanggang panglima may bola kada gabi. Ang duke ay attend mahigit sa isa sa mga bola, malamang ang unang gabi. Ang pagkuha ng imbitasyon ay madali dahil ang party location ay malaki. Mabuti bagay ito dahil siya ay prinsesa. Ang kanyang pagkakakilanlan ay sobra na upang amaten, kaya walang magiging problema. Maraming bagay ang dapat ihanda para sa pagdiriwang ngayong gabi. Una ay kailangan niya ng damit. Ang oras para gamitin ang kanyang pera ay dumating na. Inisip niya ang lahat ng bagay na kailangan gawin, at mabilis na kumilos. Wala na bang natira? Ang mga babaeng empleyada ay tumango ng pagpapaumanhin. Si Lucia ay pumunta sa lugar na ito nang walang hinto. Ito ang kanyang huling pag-asa pero ito ay wala na. Wala masyadong dress shop na gumagawa ng magandang quality para bumagay sa pagdiriwang. Kadalasan ang shop ay nag-stock ng mga damit pero ngayon ay wala. Ito ay isang malumang pagdiriwang sa unang pagkakataon. Ang lahat ng maharlikang babae sa kapital ay pupunta, at ang karuwahe ay magiging pila sa pagpasok. Maraming maharlika katulad ni Lucia, na walang sobrang pera. Kaya ang pagbili ng mga abot-presyong damit ay parang isang gera. Masyado hangal na isipin na makakabili siya sa last minute. Dapat ay nag-order siya ng maaga. Ano ang gagawin ko tungkol dito? Kung ngayong araw ko lang naisip na pumunta sa pagdiriwang. May isa pang natitira. Ang babaeng empleyada ay nakaramdam ng awa para kay Lucia, na mukhang nawalan ng pag-asa. May isa lang natitira pag ulit niya. Ilang taon na rin ito kaya ang style ay pwede naman ito i-repair. Sige, bibilihin ko ito, hindi kahit ano ang mangyari sa akin na ito. Hindi ang damit ay masyadong maliit. Maliit wika niya. Kung ikaw ang magsusuot ay kakasya pero kung hindi ikaw. Ako ang magsusuot, mabilis niyang tugon. Ang ibig kong sabihin ng tao na magsusuot ay katulad ko. Magkasing katawan kami, kaya walang problema. Ganoon ba, kung gayon ay sumama ka sa akin at isukat ito. Gusto kong makita kung may ire-repair. Ang babaeng empleyada ay kinuha ito mula sa kailaliman ng storage at lumabas kasama ang damit. Ang ekspresyon ni Lucia ay nagliwanag. Ito ay katamtaman at simple na pastel blue. Bagaman ito ay estilo ilang taon na ang nakalipas, hindi ito nagbibigay ng mababang pakiramdam. Nagbihis siya at tumingin sa salamin. Ang damit ay walang corset. Ang corset po ay yung mga tela na nasa loob ng damit upang tumambok o mag-puff up. Mag-comment po kayo kung may ibang ibig sabihin pa. Magpatuloy po tayo. So, malaking problema ito, hindi match lahat. Miss, paano ka nagkaroon ng payat na baywang? Malamang na wala kaming corset na babagay sa iyo. Mukhang dapat i-adjust ang balakang. Ang haba ay medyo maikli. So, kailangan mo ng pantakip na kahit ano. Ang lace ay sira na, so kailangan natin itong putulin at maglagay ng bago. Kailangan natin ikumpunin ng kaunti. Pwede bang gawin dito? Marami kaming gagawin, pasensya na, maraming damit ang naghihintay na ma-repair. Kung isusuot ko ito na hindi naaayos. Ang babaeng empleyada ay napayuko ng buong lakas. Hindi ito mangyayari, gagawin mo lang tanga ang iyong sarili. Sinasabi nila na kapag umakyat ka sa bundok ay may isa pang naghihintay sa iyo. Nang makita ng babaeng empleyada ang problemadong mukha ni Lucia, nag-offer muli siya ng tulong.
Ang mama ko ay nagretiro na pero siya ay nagtrabaho bilang taga-kumpuni ng mga damit sa matagal na panahon. Kung papayag ka doon. Pinutol na ni Lucia, syempre papayag ako. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.